So, dito tayo ngayon. Ross 5. Si Cesar pala, pinaka-pogi sa grupo. So, ito yung sinasabi ko na dapat na i-consider din natin. Bakit nga ba problema namin yung kahoy? Nagiging main na problem ay nag-crack. Ayan ha. Hi, Ronson. Yeah, magandang umaga. Kamusta? So, panibagong araw dito sa pwesto. Ayan, so open po tayo. Araw-araw po yan. Maliban sa Sunday. So ngayon, samahan nyo ako. Punta tayo sa ROAS 5 project natin. Maalala nyo yung project natin na yun. So may mga kailangan tayong balikan doon na ngayon lumalabas sa problema. So ito yung isang bagay na kailangan din nating intindihin at malaman kung bakit nga ba kailangan namin balikan ito. So para sa akin maliit lang na problema to kasi alam naman namin yung solusyon. Ang problema kung hindi mo alam yung solusyon, talaga malaking problema. So tara at punta muna natin ROAS 5 project natin. So, dito tayo ngayon, ROAS 5. Ito, pinapatanggal ko na yung mga kailangan tanggalin. Yung mga kalat yan sa loob. Actually, turnover na kami dito. Kasi naantay lang naman na namin yung glass. Pero yung sa mga CR, kaunti lang naman niya. Kasi yung sa pa dyan, may mga problema pa ako nakita. Pero sabi ko nga, may mga solusyon naman tayo. So, ang pinaka main na problem natin dito. So, tingnan nyo dito, okay na. Clear naman nila. Meron na rin pa. Ayan, so isa pa sa mga naging problema namin dito ay yung sink. So ito, galing ako ng Wilcon kahapon. Binili ko to kahapon. Actually, nakapareserve na tayo doon. At inantay lang natin na dumating. So, yung sink kasi na nandito dati. Ito pala. Ito yung luma. Ngayon, may patong dyan sa may ibang quartz. Tapos yung installer ng quartz, yan yung binutas. May binili si madam na sink. So, yun ang naging problema natin. Kaya ngayon, bumili tayo. Ito worth of 9,027 pesos. So, ang kaganda naman nito, puro stainless. So, yun ang ganda. So, yan na. Pinaka-finalize na natin para at least matapos na. So, nasa pa dito na ginagawa ang yung ito. So, by Thursday o kaya sa susunod na araw, ayan, maka-finalize na to kasi sabi ko, kailangan maayos. Installation, number 1 para sa akin yan yung linis niya nandun lahat. Then, ang isa pa, pinapa-finalize ko na rin yung mga grout. And then, ito. So, kung mapapansin, ayos na. Si Cesar pala, pinaka-pogi sa grupo. Siyempre, naayos ko na rin dito. Kasi isa pang lumabas dito na problema. Ito yung pinaka-main talaga. So, dito okay naman na. Ang main na problema namin dito ngayon ay yung mga kahoy. So, ito yung sinasabi ko na dapat na i-consider din natin. Bakit nga ba problema namin yung kahoy? So, actually, meron akong pintura dati. Pero ang kagandahan kasi nun, yung pintura na yun, kumbaga talagang brush yung ginamit nila. Tapos ang pan lang doon, ang kagandahan lang doon ay kumbaga nag-direct na siya kaagad. So kami naman, ang inayos namin dito yung varnish niya, itsura niya. Tapos ang nagiging main na problem ay nag-crack. Ayan. Lumilitaw yung mga crack. Mas lalo dun sa taas. So makikita niyo yan. Akit tayo dun para makita niyo. So alamin natin kung bakit siya nag-crack. Ano yung mga reason niya. Kailangan natin i-consider lalo na kapag bago pa yung bahay ninyo.
ito yung number one na nagiging problema at nagiging yung nagpapatagal na project natin. So ilaw mo na natin para at least makita nyo. Ayun no, pansin niya. So ito yung inaayos namin ngayon. Si Pare Aris, isa sa mga matitinik na hindi siya matinik sa babae, matinik siya sa pintura. Yan. So yung mga nakikita nyo na mga finish na yan, and marami tayong yung head painter natin, yung nagsusupervise, yan kay Papa, syempre. Sila yung mga tumatapos talaga yung mayan. So ang nagiging problema dyan na isa, ayan. Lumilitaw yung kahoy na dati nakasiksik dyan, tapos lumalabas yung mga crack na ganyan. Ayan. Pansin nyo huli. So ibig sabihin, yung kahoy, minsan nagko-compress, minsan nag-express, o kaya naman nag-shrink. So yun yung isang nagiging problem natin. Bakit nga ba nagkakaroon ng gano'n? Lalo na kapag mainit ang panahon, malamig ang panahon, so nagkakaroon ng reaction yung wood. So kahit anong klase naman na ginagamit natin sa mga bahay, pwedeng magkaroon ng reactions. So bakit nga ba nagkaroon ng reaction? Ang masasabi ko lang dito, possible sariwa, o kaya naman hindi pa niya nakuha yung pinaka-curing time niya. So pagka tinatawag kasi natin na curing time, depende sa kahoy po yan. Kahit na matigas po yan o kaya malambot, kung ito ay Jimelina, Nara o kung ano man, ay nagkakaroon ng may tinatawag tayong curing time. Kasi pagka hindi mo naabot yung curing time, oras sa pininturahan mo yan, o kaya oras sa binarnish mo yan, nagkakaroon o kaya lumalabas yung mga gap niya. O kaya naman yung mga dugtungan na kung saan bakit lumilitaw, bakit lumalabas. Ayan, tingnan natin naman napitan. Ayan o, wala na siyang pintura. So, kung isipin natin maigi, kung ganito sana siya kadikit, kung i-compare natin yung distance nito at distance niya dito, wala na. So, nawawala na yung alignment. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng reaction yung mismong wood niya. So, ito yung mga talagang binalikan namin na isa sa mga sabihin na natin, talagang magbibigay oras din para ayusin natin. So, ang isang bagay lang dyan, sabi ko nga, may solusyon naman po tayo. Kaya nga ngayon, inaayos namin. Kasi kung magta-turnover tayo, syempre lalabas na naman yan soon. Kasi alam ko, lalabas yan kasi hindi pa niya nakuha yung curing time niya. Kasi importante dyan, yung killing dry, yun yung pinaka-importante, pinaka-magandang uri ng kahoy. Na kahit anong uring kahoy po yan, basta kill and dry, sigurado ka na hindi na lalabas yung mga ganitong problema. Kasi kung titingnan natin, halos lahat, hindi lamang po nag-iisa, halos lahat. Kasi kung nag-iisa lang sana yan, ibig sabihin may nahalo lang siguro na kahoy, pero ito halos lahat. Ayan. So, ito hindi naman po kami yung nag-fabricate nito, kaya hindi ko alam kung ano yung araw na ginawa to. Tapos hindi ko rin alam kung paano yung pagkakalagay, kung ito ay ginamitan ba ng glue o kung ano man. Kasi ang isa pa dyan, kung ginamitan mo yan ng glue, possible magkakaroon ng crack kagaya nito. Ayan. So, ito yung pinaka-main na problem talaga namin ngayon. Kasi, tama nga naman, magta-turnover na tayo, tapos na lahat. Pero ang nagiging problema, ayan, yung mga pintuan. Halos lahat. No? So, sabi ko nga, ang ganda na ng finish niya, pero lumalabas yung problema. Kasi, pag sa amin, kung sa pintura lang sana to, okay na eh. Pero sa fabricate, siguro ang possible na mangyayari dito ay dapat kung napinturahan ko, antayin talaga yung curing time niya. So, yun yung isang bagay na pagka nagpapagawa kayo ng mga bahay, mga kamusta, tingnan ninyo kung maayos yung mga wood na binibili ninyo o kaya maganda. Kasi importante dyan yung magandang klase. Tapos kung maghahanap kayo ng magandang klase ng kahoy, yung kill and dry talaga. No? So, yung kill and dry kasi yan, hindi na yan mag-expand, hindi na siya mag-shrink, hindi siya mag-compress. So, although hindi kami yung nag-provide ng door na to, nadatna na namin to kasi finishing works lang tayo dito. So, sabi ko naman, siguro yung tagal niya okay na yun, pero sabi ko nga, meron pa rin talagang lumabas sa mga problema. Kasi kung sana yung pintura hindi siya nagkakaroon ng ganyan. Possible talagang ang problema talaga yung wood. So,
nagkakaroon tayo ng backyard dahil dun sa wood na to. Pero sabi ko naman, may paraan naman tayo para dyan. So isang bagay lamang po na magbibigay example para sa inyo, isang aral na possible na pwede nyo rin gawin at saka pag-isipan kung mag-provide kayo o kaya naman bibili kayo ng mga materials para sa bahay ninyo. So alamin ninyo kung okay na ba to, kung maganda ba siya. Kasi alam naman natin sa lahat na pagka nagpapagawa tayo, excitement nandun Kasi kahit na alam mo na sariwa yan, talagang idadive mo kasi gusto mo matapos yung bahay mo. Pero kailangan natin consider din yung mga ibang bagay para at least hindi tayo nahihirapan sa bandang huli. Tanging solusyon natin dito, mga kamusta yan, sasandingin natin to, papalambutin, and then kagaya nito, kumbaga i-varnish natin siya ulit, re-varnish natin siya ulit. Kasi hindi mo naman pwedeng kalasin tong pintuan, kumbaga kakalasin lahat tapos sabihin mo na i-screwan mo, so hindi yun po pwede. So hanggat maabot niya yung curing time na ito, meron pa rin lilitaw ng ganito. Pero sabi ko nga, kung sakaling na may mga paraan naman tayo kagaya nito, kasi kahit sabihin mo na yung problema na yan, huwag mong isipin na malaki. Isipin mo lang maliit lang yan. Kasi until na iniisip naman na madaling gawin, mas madali siyang gagawin. Kaysa naman yung iniisip mo na, ganito, ganyan. Siyempre, kahit sabihin mo na it takes time, na sabihin mo na magkakaroon tayo ng para sa labor cost na naman, material cost, pero may paraan naman tayo, kumbaga, yung solusyon na to talagang kailangan na natin gawin, no? So lahat yan, sinasandi kasi natin lahat. Kasi tingnan nyo, kahit dito sa may ibang part, ayan o, ito lahat. So kailangan mo tanggalin yung pinaka parang himulmul niya. Isasandingin mo yan. Kasi ang kagandahan naman yan, yung ibang part lang na may crack, yun talaga yung isang worst talaga doon, no? So ang tanging gagawin na lang natin dyan, yan, re-retouch na lang natin yan dyan. Abangan nyo na lang ito sa turnover natin, mga kamusta. At sa ngayon nga, pag na-finalize yan lahat,